Ito na nga, pag-usapan po natin isang mainit na issue, yung komento po ni BP Sara. At talaga nga naman mga kababayan, pagka si BP Sara at ang mga Duterte ang nagsalita, talaga nga naman trending worldwide. Trending ang kanilang mga sinasabi at nagre-react po ang mga tao. Lalong-lalo na yung mga politiko. Talaga nga naman, halimbawa na nga ho niyan, si Chenet kasi heart eh. Si Senate President Heart Cheese Escudero. Naks ng showbiz na naman yun, banat ba ya? Oo, nagpare ako at ito naman din si vlogger Claire Castro o si Aling Claire. Nag-react din. Antindi rin ang mga reaction niya. Pero alam niyo mga kababayan, lagi ho nating tatandaan ito bago ho tayo mag-intindi ng isang bagay, kailangan po nating alamin ng konteksto. Alamin po natin ng pinanggagalingan po ng salitang iyon. Kasi alam nyo, napaka-importante yan kahit saan kayong magbasa ng libro, magbasa ng kung ano-ano pa man, o di kaya manood ng mga documentary, kung manonood kayo ng mga kasaysayan, yung mga documentary na history, kailangan maunawaan mo yung konteksto. Kasi nga, sabi nga nila, di ba, pag ang isang bagay sinubukan mo intindihin ng walang konteksto, talaga maliligaw ka sa naisabihin. Kasi hindi ho applicable yung paliwanag mo kung hindi mo aalamin ang konteksto. Okay, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo yan kung bakit sa tingin ko etong mga ewan ko, mali-mali na naman ang intindi. Tapos eto ring mga kakampwet, alam niyo yung kakampwet, yung mga kakamping, di ba? Kung ano-ano na naman ang sinasabi at kung ano-ano naman nire-react, kala mo naman talagang bayaning-bayani si Ninoy. Kayo, naniniwala kayong bayani si Ninoy? Bahala kayo sa buhay nyo. Pero hindi ako naniniwalang bayani si Ninoy. Pero pag-usapan na rin natin yan mamaya kasi that's beside the point. Although, yun ang kanilang ini-insist. Di ba ho? At mamaya din, pag-uusapan po natin mga kababayan, yung issue po na kung saan tumanggap daw, nag-apply daw si Pangulong Duterte ng asylum sa China. At kesyo tinanggihan daw. Nako, sabi ko na nga ba merong fake news na lalabas ewan ko lang kung papatawag to ng TRICOM, yung mga matitikas nating mga congressman sa TRICOM, tatawagin kaya nilang fake news etong nagpalabas nitong balita na ito. Kasi kung vlogger ang nagpalabas yan, sigurado tatawagin na kagad nilang fake news. Pero since mainstream media naglabas, ang tanong, ipapatawag kaya ng mga siga doon, sila Abante, si Barbers, si Paduano at saka itong si Pimentel, ipapatawag kaya? Tignan natin. Kasi kung hindi nyo pinatawag yan at hindi nyo kinorek at hindi nyo pinagsorry or else makukontempt, ibig sabihin lang kayo talaga ay tinatarget ninyo ang mga Duterte vloggers laang, di ba? Yan ang katotohanan. So, hindi ho pwedeng ganon na namimili lamang kayo ng sisitahing fake news. Diba? Dapat lahat pag sinabi mong fake news, it applies to everyone. Yun ngang fake news na nagpe-fake news kay Marcoleta hindi nyo man lang na pinansin yung sinabi ni Marcoleta. Doon pala makikita mo na kagad na itong TRICOM talagang kinreate para targetin ng mga Duterte vloggers. Kaya mali ho yan. Yan ang ibig sabihin lang talaga, inutusan kayo ng amo ninyo para targetin kami tapos para matakot kami at manahimik. Kaya yan ang akala ninyo dahil hindi ho kami ganyan. O kung kakala ninyo napaben nyo yung mga vloggers ng Duterte vloggers, napaben ninyo, hindi ho kayo kayo ay kung yan ang intindi niyo kayo ay tatanga-tanga. Sa totoo lang ibig sabihin po kasi hindi nyo alam na pinasasakay lang kayo kasi you have the power to contempt. Tanggalin nyo yan, wala nga amin dyan na wala mag-a-apologize. Alam nyo kung bakit? Wala namang kapo-apologize na bagay na sa sinabi nila Bakit nga kanyo? Kasi tama naman lahat na sinasabi ng mga DDS vloggers. Nagkataon lang, nandiyan kayo, may kapangyarihan kayo mang contempt, kaya tuloy nagsosorry sila kahit pilit sa kanilang kalooban. Dahil nga ayaw nila makontempt dahil meron silang mga pamilya, di ba?
Kaya mga kababayan, sana po ay panoorin po natin yung mga nangyayaring bagay-bagay sa mundo para maunawaan natin. Unahin natin ito sinabi ni VP Sara Duterte nung nagsalita po siya dun sa isang People Power event dyan sa The Hague. Young Rodrigo Roa Duterte. Sa gitna ng mga panawagang ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hawak ngayon ng ICC, nangangamba raw si Vice President Sara na baka matulad ang ama sa sinapit ng yumaong senador Ninoy Aquino. Nagkomento rin ang bise sa panawagan ng mga taga-suporta na magbitiw si Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa The Hague sa The Netherlands, nakatutok live si Maris Umali. Maris. Vicky, sa pagtitipon nga ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon dito sa The Hague, kasama si Vice President Sara Duterte, lumutang ang mga panawagan sa pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang paulit-ulit na sigaw ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang sagot ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, ako Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Bring him home! Ayon sa bise, gagawin nila ang lahat ng legal na paraan para maiuwi sa bansa ang ama. Pero nag-aalala raw siya na baka matulad ang ama sa nangyari kay Senador Ninoy Aquino na binaril sa tarmac pagbalik sa Pilipinas noong August 21, 1983. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Mensahe ng bise sa mga taga-suporta. Ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yun? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Dati nang iginiit ng Malacanang, PNP at Justice Department na nasa legal ang pag-aresto sa dating Pangulo. Dagdag ng bise, may inihayag daw na pangamba ang dating Pangulo para sa darating na eleksyon. Nag-express din siya ng fears niya, apprehensions niya sa baka merong mangyaring dagdag bawas, yung mga ganon na mga usapan sa eleksyon. Tinanong niya kung papaano siya makakabalik dahil nga meron din siyang eleksyon sa Davao City. Vicky, sa mga sandali nito ay may nakikita ulit tayo ng mga kababayan natin dito sa may detention facility na pumunta para mabisita rin ang dating Pangulo at inaabangan din nila si Vice President Sara Duterte na nung Sabado ay nagsabi na muli siyang bibisita sa kanyang ama ngayong araw. At yan pa rin ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Ayan, okay. Bago natin ituloy yung komento ng ibang mga bugok, alamin po ba natin ang konteksto nito? Ano po ba yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte? Hindi ho niya, kasi alam niyo, hindi ho maintindihan niya ng mga tanga eh. Hindi ko alam pero yung mga tanga hindi ho nila maintindihan. Hindi naman ho kinukumpara ni VP Sara Duterte si Ninoy kay Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Unang-una sa lahat, wala namang ginawa si Ninoy bilang isang presidente dahil hindi naman po siya naging presidente. Diba ho? So it's not really worth comparing. Tama kayo, it's not really worth comparing. Ninoy was just a senator.
And President Rodrigo Roa Duterte is a president. Oh, una na yun, maling-mali na yung sinasabi ninyong ikinukumpara niya yung kanyang ama kay Ninoy. Pangalawa, we all know that Ninoy was a liberal, and we all know that Ninoy was more on leaning on doon sa side ng mga makakaliwa. Alam naman natin yan ang leaning ni Ninoy ay left. At malayo naman si kay Pangulong Duterte dahil si Pangulong Duterte, alam naman natin, isa sa mga advokasya na ginawa ng kanyang gobyerno noon ay labanan ang mga rebelding NPA. So malabo na naman din doon. Ano pa? Hindi naman si Ninoy masasabi mong merong executive na katangian. Bakit kanyo? Kasi si Ninoy naman, ang talagang matagal niyang ginampanan ay pagiging senator. So more on lawmaking si Ninoy. At si Pangulong Duterte, more on executive. As a matter of fact, nung siya ay nag-congressman, naboborho siya kasi nga gusto niya yung gumagalaw sa ground, namumuno, nag-i-execute na mga dapat i-execute. So ganun ang malabong-malabo ho. So it's not really worth comparing. And besides, di ba? Ang Pangulong Duterte ay talagang tunay na bayani. Ewan ko lang kay Ninoy, hindi ko lang alam. Pero hindi ko masasabing bayani si Ninoy. Ano ba ginawa niya? Na masasabi mong bayani? Yung demokrasya na ganyan-ganyan. Na ano nangyari after demokrasya. Sa totoo lang, baka kasi sinasabi na iba, di ba, dahil nga kay Ninoy, let's give credit na napatalsik daw si Marcos Sr. Hindi ho. Mga kababayan, na nagpatalsik kay Marcos Sr., it's not Ninoy. It's the people. Kaya nga people power. Nakain ng tutsang kalabaw. Although, that death was used by the people. Tandaan niyo, baligtad. It's not the death that caused. The death of Ninoy was the cause of the people power. Hindi ho ganoon. Yung death ni Ninoy ang ginamit lamang ng mga tao para magkaroon ng pag-aaklas sa gobyerno ni Marcos noon. So ibig sabihin hindi natin masasabing siya talagang dahilan kung bakit meron ng pag-aaklas even before. It